Arel, mabuti kasama si Ping Lacson. Kaya nga eh. Okay? So ayan ang balita ngayon mga kababayan. Pero ano nga ba ang laman ng computer ni Bryce Hernandez? Pakinggan na rin natin ito. Wala sa topic pero isama na rin natin. Pinayagan po siya ng Senado no, na umuwi ng kanyang tahanan at para kunin po yung nilalaman noong kanyang desktop computer. Apo. Kasi lahat po noong mga items po no na masasabi natin na ebidensya tungkol dun sa ano yung mga proyekto at sino yung mga proponent, magkano yung halaga, nandito po sa computer na to. Ito na natin siguro mauumpisan ngayon ano kung yung sinasabi nga ni Bryce na nagkakaroon ng SOP at yung hatian na tungkol dito sa mga proyekto na ito. Oo, pero attorney kasi syempre mahirap patunayan sabi nga nila yung sinasabing 30% kasi I can imagine 'di ba talagang taguan yan eh, 'di ba? Hindi naman talaga ilalagay yan sa computer na papaano mo mapoproof, 'di ba? Ano ho ang ating maipipresentang bago kaya? Sabi nga ni Senator Lacson, 'di ba? The burden of proof is on him para pagdating ho doon sa sinasabing alegasyon ng 30% ng mga senador or iba pang politiko. Kayo na mismo talaga nagsabi, no? I mean, hindi naman yan yung sitwasyon na nakukuha sila, no? Tapos magpaparetrato na tumanggap. I think, the fact remains is that merong ganong klaseng aligasyon at merong tao na willing na makapag-testify na ganon nga yung SOP. I think there is already evidence as well na talagang merong pera na lumabas. No? That is undeniable. The photographs will show na meron talagang limpak-limpak na pera in the hundreds of millions na nakalagay sa isang mesa. So, pupunta yun. And doon ngayon na magiging usapan na dyan would be, ano ba yung credibility ngayon ng mga tao? Dito sinasabi ni Bryce, pinaghatian yan at merong mga ilan-ilan na mga prominent na personalities na binigyan po niyang pera na yan. So, and it's so easy to just go ahead and deny it because hindi naman yan pumipirma ng resibo. So, nasa sa kanila na ngayon yan, ano, kung dapat ba silang paniwalaan. But the fact remains is that merong mga projects na dati sinasabi nilang hindi sila involved and ngayon merong lumalabas ngayon na ebidensya. Okay. Sabi ni Senator Ping Lacson, Attorney, sabi ni Senator Ping Lacson, Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, magkakaroon pa ng mga dagdag na ebidensya kay Bryce Hernandez kasi nakapagsabit na siya ng isang dokumento na magdidiin dito kay na Senator Joel Villanueva at Senator Jingo Estrada. Kung nagkaroon kayo ng pagkakataong masilip yung desktop computer nitong si Bryce Hernandez, yung kliyente nyo, meron pa bang ibang senador na nandoon at nakitang nagkaroon ng insertion o pakikialam sa mga proyekto sa Bulacan? Now, unahin ko, no? I would highly recommend oneday.com because it can streamline. Ayun. Ay, naku. Attorney. Nawala si Fortune. Nawawala ang ating linya kay Attorney Raymond. Hello, Attorney. Kasi yung... Yes, ayan na siya. Pero yung desktop computer nasa ICI, Independent Commission. Okay, Attorney. Meron pa ba? Sabi ni Senator Lacson, no, batay sa mga nakuha niyang dokumento kay Bryce Hernandez, madadagdagan yata yung mga ebidensya magdidiin kina Senator Joel Villanueva at Jingo Estrada. May iba ka pa bang nasilip doon ng mga senador na merong mga insertions at posibleng naki-SOP rin sa mga proyekto sa Bulacan? Yan nga po yung maaari ko pong klaruhin, no? Doon po sa computer kasi talagang nakahimay na po yung mga projects and then yung mga proponents. Ngayon, patay tayo dyan, mga kababayan. So, ibig sabihin pala, yung computer, ito, mga ka-GPnatics, hindi talaga pwedeng ihiwalay yung hinala natin. Kasi, sa computer na yan, nandoon lahat nakasulat yung proponent, kung kanino ipapadala, patay tayo dyan. Diba? So doon lilinaw ang lahat. Kaya pala sinelyuhan na kaagad yung ano na yun. Diba? Para hindi masira yung substansya ng ebidensya na yon, mga kababayan, para hindi magamit ng kalaban sa chain of custody. 'Di ba? Ganun naman technicality.
Eto, dumaan na yan kay kanino. Mali na dumaan doon. Dapat hindi dumaan dito. Mga ganun mga kababayan. So ngayon, na-preserve na siya. Naselyuhan. Sabi ni Attorney Fortune, nandun na kasi nakasulat lahat. Itemize. Sa mga proponents, kasi hindi niyo po makikita sa GAA yan kung sino yung nagpasok Yes. Pero dito sa computer niya ni Bryce, nandoon po yung mga proponents, no? And doon sa mga proponents, may mga ilan-ilan na mga personalities. Yan sasabihin ko po na meron pong mga senador, meron pong mga congressmen. Okay. Yun na lang po muna yung sasabihin ko. Pero bakit Bulacan? Well, sila na siguro dapat sila na po yung magpaliwanag diyan, no? Pero yes, attorney. Nawawala si attorney Dahil may epekto ba na ang Pero mahalaga ang papel ng telco ngayon. Sabi pa natin ibang mga plano sa vehicles. Yeah. Yung mga sa si Attorney Fortune. Good morning again, Attorney. Attorney, sorry po. Okay, pag sinabing proponent, siya yung nagpondo dito sa mga proyektong nagpondo. Automatiko ba na meron silang 30% yung binabanggit ni Maring Connie? O hindi naman lahat umabot ng ganung porsyento? Well, ang sinasabi ni Bryce na SOP, no? SOP means Standard Operating Procedure, meaning kung merong proponent, automatic na yon na kailangan dapat na yung porsyento na yon, no? Whether it's 25 or 30%, ay dapat na pino-forward at binibigay na dun sa proponent. So, again, no, nasa sa kanila na yun kung gusto nila i-deny. Pero I think, open secret po yan Batay sa observation mo dun sa computer niya, tayo alam na nating matagal na may SOP. Pero parang lumala yata ito. Kailan nagsimula itong si Bryce Hernandez? Yun ang itatanong kong partner. Na ikangay lumobo itong hatian. Well, basta yung nasilip ko po doon sa computer, kabuuan po ng mga projects, no? Dito sa Bulacan. I don't know kung what period to what period, pero I'd like to believe that that is during itong recent na Congress, meaning the 2022 to 2025. Diyan po lumaki talaga na lumobo, no? Pero yung nagsimula, nakalagay ba doon kung ghost project yan o nakumpleto? Ay, hindi po nakalagay. It is really just the projects. Kasi yung ghost projects, I would think na kaya lang naman siguro naging ghost project yan kasi naubusan na talaga ng pondo. Okay. Wala nang natira Personal, ikaw ba, lantad ka naman sa politika natin. Nagulat ka ba? Natakot ka ba? Nagimbal ka ba? Well, ako natatakot ako to the fact no na hindi pala natutuloy yung mga projects Alam na I mean, it's been an open secret, no? Na meron So ibig sabihin ganito pala mga kababayan, pag halimbawa may proponent, okay? Kung sino yung proponent, matik na 'yon. Tumatanggap 'yon ng SOP, suhol, lagay, kung ano kahit ano pang tawag niyo doon. It's either 25% or 30%. Mga kababayan, kaya ang ginagawa ng mga bulok na politiko, okay? Sila ay laging naghahanap ng mga proyekto. Kasi pag habang may proyekto, may pera. Habang may proyekto, mga kababayan, may mailalagay sa bulsa. Yun ang matik. Matik kasi ngayon, ang nangyayari, pag walang maisip, yung mga district engineer, para mabigyan sila ng trabaho, maghahanap si politiko. Si politiko maghahanap, sige, hanapan ko kayo, bibigyan ko kayo. Ako makikiusap kay ganito, kay ganyan. Pero kailangan, meron ako Dahil pag wala akong natanggap, hindi ako maghahanap. Para saan pa? Kumbaga mga kababayan, sila win-win situation. Sila pero ang taong bayan, loser. 'Di ba? Taong bayan, loser, pero sila win-win. Kasi maghahanap lang si iba ng ng proyekto bilang proponent, si kurakot na politiko. Makikipag-usap dito sa DPWH pag ayan na mga kababayan. Gagawin lang nila yung parte nila kahit hindi pa tapos. Ayan na. May paghahatian na kaagad. Matik. 'Di ba Mama Darling Angela? 'Yun ang lagay mga ka-GPnatics. Kaya para yumaman, itong si politiko, maghahagilap yan ng proyekto. Talagang mga ganitong klaseng kalakaran. But you would have expected natatapusin yung mga proyekto. At somehow, that there's enough funds para maging standard naman yung pagkakagawa, hindi yung substandard. Now, because of yung recent nga ng mga pag-ulan,
tapos yung makikita nyo na kahit na konting ulan pa lamang, binabaha na, that's when it becomes very, talaga, ghastly. No? Nakakagimbal, no? Yung fact na ang daming pera na umikot and yet, ang daming pera na nilaan ng ating Kongreso and yet, hindi pala nakakatulong ito doon sa mas nakararami. Hindi talaga inaayos yung plano ni sistema. Bryce? Kasi ang sigaw kahapon ng sambayanan nakaw na yaman, no? Isoli sa bayan. May mga plano pa ba siyang isoli na mga sa tingin niya, ininakaw niya dito sa... Yes. Actually, di ba last week nga meron siyang binigay na isang luxury vehicle. Now, ang plano sana talaga niya ibibigay. Salamat, The Power Puhan, agmerienda kamet GP. Salamat. Bigay pa nga niya yung kanyang Lamborghini, kaya lang hindi mahanap yung susi. Okay. So, but within the next few days, for sure yan ay magte-turnover siya ng mga additional na vehicles, no? Ang kailangan lang talaga is yung logistics lang, no? Meron din kasing posibilidad na hinahatid niya to the ICI yung sasakyan, tapos huhulihin naman ng CHPG kasi meron namang red alert na dyan. So coordination lang. Willing siyang isoli. Everything. Mr. Hernandez is willing to return everything. Yun ang one of the things na kasi na talagang pinayuhan namin siya, no? Number one is just do the right thing. No, yung alam naman niya at inaamin naman niya meron siya nagawang mali. The first thing parati diyan para mapatawad is kailangan aminin mo yung pagkakamali mo. And then number two, yung tinatawag na penance. Kailangan dapat pagbayaran mo yung ginawa mo. Okay, pero so may request din siya. Pati Ferrari. Yes, susoli niya yun. Opo, pero may request po ang inyong kliyente na sana wag naman do idama yung kanyang mga napamana na mula sa kanyang pamilya. So how do we determine through yung mga dokumento ba na naka-in place na rin doon syempre, attorney, no? Palagay ko sa bagay na yan, mga ka-GPnatics, ang pag-uusapan, as long as ito ay lalabas na nakaw, siguro may pananagutan pa rin kahit na ito ay naipamana mo na kaagad. Makikita naman yung how much yung mga projects. Now, kung how much ngayon yung kanyang willing na i-return, I would think that would be the subject na lang of probably determination ng ICI or ng gobyerno. Okay. With this i-reaction ng kliyente mo, ang next move ba dito, mag-apply na siya para maging state witness against dito sa mga politiko at yung kanyang boss na si District Engineer Henry Alcantara? Well, the first thing po muna, Igan at saka Connie, kailangan gawin, isumitin niya muna yung mga ebidensya na hawak niya. Okay. And then, yung ebidensya, kailangan niyang pag-aralan ng ICI. Opo. And then, it is the ICI that will make the determination whether he would fit yung requirements for him to become a state witness. Okay. Well, tama yun, mga kababayan. Mas maganda yung ganyan naririnig ko na si Bryce Hernandez, he is such a different animal mga kababayan. Bakit ko nasabi na ibang-iba siya kumpara sa mga Diskaya? The Diskaya spouses, bago sila magsalita, ang gusto nila, magkaroon muna sila ng immunity. Magkaroon muna siya ng proteksyon. Kay Bryce Hernandez, is a different thing, mga kababayan. Kasi sa kanya, susumiti muna lahat ng kanyang mga nalalaman, evidences, at lahat pa. Diba? And doon na lang i-determine kung siya ay fit doon sa immunity or pagiging state witness. So madaling sabi, mga kababayan, kahit kayo siguro, you are going to agree with me na talagang si Bryce Hernandez ang mas kapanipaniwala at mas paniniwalaan natin kasi ganon yung mindset niya. Hindi siya yung nagtatago doon na kailangan meron muna akong protection bago ako magsalita. 'Di ba? Mga kababayan, dapat ibigay mo ang lahat. At sa pagbibigay ng lahat, alam natin yung buhay natin ay talagang masasabi nating nasa panganib. Tama? Pero baliwala sa kanya yun. Hindi nga nila iniisip na na pumunta ka agad, na kumuha ka agad ng protection. Although, sa Senate, naririnig natin yon yung tawag dito, legislative immunity. Mga kababayan, hindi yun katumbas ng, ng pagiging, yung pasok sa witness protection program. Magkaiba yon. Iba yung sinasabi dito,
iba rin yung sa mga diskaya. Sa mga diskaya, malala eh. 'Di ba? Malala yun eh. Talagang gusto nila, bigyan muna sila bago magsalita. Ang sarap pitpitin eh. Merong mga specific na provisions at requisites po yan kasi sa batas. Hindi basta-basta na yan na, ay gusto ko mag-apply sa witness protection. Kailangan dapat sumunod yun sa proseso. Okay. Hanggang kay Engineer Henry Alcantara lang ba itong sindikatong ito? Lumalabas po doon sa pahayag doon sa mga dokumento at yung pahayag ni Engineer Hernandez no, na hindi po humihinto kay Engineer Alcantara yung sindikato. Hanggang sindikato, saan? Hanggang saan po? Well, at least not based on the documents, at least up to the level of the senators and congressmen. Okay. And yun nga yung gusto ko sanang sabihin ngayon, right now ngayon, medyo pinag-aagawan ngayon itong computer na ito. Ayun! Kasi, mga kababayan, yan na, lumalabas na yung punto natin kanina. That it could be possible, mga kababayan, okay hindi ko sinabing fact. Ang sinasabi ko, it could be possible, 'di ba? They are looking for the computer. 'Di ba the CIDG, mga kababayan? Pwedeng yun ang maging target nila eh. 'Di ba? To get the computer, pag-agawan 'yan para masira nila yung ebidensya o kung ano man ang pwede nilang gawin doon. 'Di ba? Pwede. Mga ka-GP Natics, nabanggit na ni Attorney Fortune na pinag-aagawan itong computer na to. Mga ka-GP. Meron pong mga request po yung Senado na kasi binigyan na po yung Senado ng mga ilang mga dokumento no print out na yung nilalaman ng computer. Ang problema, gusto nilang kunin yung buong computer. And yung kami yung lawyers ni Bryce, si Attorney Ernest Levanza and myself, we've already decided na gusto naming ibigay lahat ng ebidensya sa ICI simply because we believe independent commission yan eh. Okay? Naniniwala kami na dapat na para maging maayos yung investigasyon at para talagang matuunan na yung punot dulo at walang bahid ng any bias or interest or pinoprotektahan ng mga ilang mga kabaro, whether it is the Senate or whether it is Congress, na talagang magkakaroon ng kabuluhan itong investigasyon na to at mapapanagot ng mga tao. Kung hindi matuloy, hindi maibigay yung computer sa Blue Ribbon, may mangyayari kay Bryce Hernandez? Well, kahapon po meron pong pahapyaw na we consider it a threat, no? Pero hindi naman siguro, baka naging mapusok lang yung nakikipag-usap kay Attorney Levanza, no? Ang sinabing ganun pag hindi daw tinurn over yung computer ay i-withdraw yung pong kanyang parliamentary immunity at hindi po siya irerekomenda na sa Department of Justice para pumasok sa Witness Protection Program. Sino kaya yon na sa kanya pinupuwersa itong si Bryce Hernandez to get the computer? Mga kababayan, na in return, pag hindi niya ibinigay ay hindi siya ipapasok, 'di ba? Or hindi nila lalakarin yung kanyang Witness Protection Program. So medyo mabigat 'yun mga kababayan Kumbaga parang iniisip na talaga natin na kahit saang parte, kahit na yung mga nag-investigador, kahit na yung mga senador, o kahit mga kongresista, kahit mga pulis, anyone can be a suspect. Mga ka-GP Natics, pwedeng sila yung magamit ng mga pulpolitiko na to, yung mga nadadawit ang mga pangalan. Hindi po ba? Yan ay may posibilidad na bakit sila atat doon. Tama yung sinasabi ni Attorney Fortune na kung tutuusin dapat sa ICI yon, mga kababayan. Now, ICI, tapos si ICI naman ngayon ang magbibigay ng information dito kay Senate Blue Ribbon Committee. Di ba dapat silang unang humawak? Or pwede naman pagsabayin na merong documentation, di ba may camera pa habang ito ay binubuksan nila, mga kababayan, na magkaroon sila ng tawag dito proper coordination. Dalawa sila, magbukas tayo parehas. Buksan natin yung computer habang mayroong nakatutok na camera. Mas maganda yon, 'di ba? GP, is the CIDG the agency that lost the Sabongeros affidavits or the NAPOLCOM? Yung CIDG, yan yung mga kababayan, yung kinakasuhan ng NAPOLCOM. 'Di ba? Yung kinakasuhan ng NAPOLCOM, 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 yung kin
dahil kay General Macapas, dahil sinasabi nila sinabotahe daw ni General Macapas etong sila Patidongan. Kaya ngayon, 'di ba inalis na si General Macapas diyan. At inuugnay din nila si General Torre kasi si General Torre, mga kababayan, siya nag-utos kay General Macapas. Ganon din si Jean Fajardo na sinasabi nila tama yung ginawa ni General Macapas na itong mga suspect turn witness, itong sila Patidongan, dapat kasuhan muna sila. At ang mag-determine nun, di ba, ang korte habang gumugulong ang kaso. Hindi pwedeng unahan kaagad na at sabihin, ipasok kaagad sila sa witness protection program na hindi po sila nakakasuhan. Yun, mga kababayan. So, dapat talaga, ang gawin dito, maging maingat. Di ba, Tita Josephine? Maging maingat doon sa paghawak ng computer at dapat lagi, mga kababayan, na kung maaari talagang nandyan yung media o kaya naman ay recorded, 'di ba? Para walang takas, walang ligtas. Okay. No, we feel that is a threat. Again, hindi po senador ang nagsabi po niyan, pero yung pong kausap ni Attorney Levanza last night. And ako when I heard it, medyo na inis din ako no? Parang ang feeling ko, bakit nyo kami ina-arm twist, no? We've already made the decision no na ibibigay namin. Hindi senador, pero masasabi natin stop ng Senate. Mga kababayan, na pinupuwersa na kunin yung computer. At hindi maganda daw according to Attorney Fortune, mga kababayan, yung kanyang pakikipag-usap. Itong computer sa ICI because minandato ng ating Pangulo yan no, na yan ang mag-iimbestiga. Baka pwede makipagtulungan. Pwede naman yan mag-exchange sila ng mga dokumento. But remember that insofar as the Senate is concerned, and we totally respect the probity and impartiality ni Senator Locke. Well, I totally agree, Nelson Tolin. Evidently, may gumagapang na sa kaso. Diba? But, no, ito yung mga dokumento na binigay namin for now, no, which will allow them now to continue their investigation. Pero hindi ba mas mabuti para talagang magtuloy-tuloy at mas mabilis yung magiging resulta na inaasam ng ating mga taong bayan no, na ibigay na lahat nitong mga nilalaman nitong computer na ito sa ICI para talagang maging impartial po yung investigation. Teka, marami pa ba sa computer ang... Teka, nakakapit ako baka mahulog kaming dalawa rito ni Connie. Mas revealing ba o mas matindi pa sa mga nauna pang revelation nitong si Bryce Hernandez, Attorney Fortune? Ay, ang dami pong ebidensya po na nasa loob, no? At the very least ito, Igan and Connie, yung matutukoy natin kung sino yung proponents. Kasi pag tiningnan natin yung GAA, hindi nyo makikita kung sino yung nag-propose dito mahuhuli mo talaga because nandun sa talaan si Bryce was able to talagang specify kung sino yung tao na nagpasok nitong mga proyekto na to, how much yung halaga, saan yung lugar, and therefore we can already somehow extrapolate kung totoo yung sinasabi na SOP. Alam na natin ngayon kung ano yung SOP nitong mga taong ito. Attorney, panghuli na lamang, may mga panawagan na sana yung mga napapangalan ng mga senador ay hindi na makapagbigay ng tanong nila, no? Kasi parang mag-inhibit na. Ano ho ang inyong reaction dyan? Well, ako from a legal professional, I think it is just right na kung ikaw yung inaakusahan, dapat hindi ka binibigyan ng pagkakataon na magtanong. At the very least, delikadesa na lang. Tama, diba? In other words, iwanan mo na yan, let somebody else do the questions for you. Pwede naman Pero yung ikaw yung nandoon, nagkakaroon ng element of intimidation diba? Parang parang kung kunyari, ikaw nagsampa ka ng kaso laban sa isang judge, tapos yung judge na yun mismo yung nagtatanong sa'yo at yan din yung magdidesisyon, ang pangit tingnan. Exactly. Mahirap 'yon, mga kababayan. Kaya nga ang problema kasi sa Attorney Fortune, wala namang delikadesa yung mga senador na 'yon. 'Di ba? Dapat kayahin nila si Speaker Martin Romualdez. O kita nyo nga, pinagbibintangan nyo, sinasabi nyo pa the name that cannot be mentioned, pero bumaba. Pero kayo, mga kababayan, pinangalanan din kayo, pero makakapal talaga ang inyong mga mukha. 'Di ba, Ma'am Lilibet Jose?
Ganon kakapal ang kanilang mga pagbumuka. Grabe, mga kababayan. Ang lakas ng ang lakas ng apog. Sila pa yung nagtatanong, gumagawa pa ng kanilang sariling tawag dito, gumagawa pa ng sariling mga pagtatanong at kwento, 'di ba? Gumagawa ng sariling kwento eh. Lalo yung isa, yung yung may simbahan. Matindi 'yon. 'Di ba? Pero ito muna pag-usapan natin. Lipat naman tayo mga kababayan. Sana protektahan nila si Bryce. Ang pag-usapan natin itong isa pang DDS mga kababayan na pinagtabuyan din kahapon dun sa EDSA.